Isa pong magandang umaga po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Isang mapagpalang Wednesday. Yan. To all of us. Muli po, ako po ay naririto sa inyong harapan this morning para po magbahagi ng mensahe po ng ating Panginoon na ipinarating niya sa akin this morning. Ito po ay matatagpuan sa aklat po ng Hebreo chapter 4 verse 16. Ito po ang sinasabi dito po sa Hebreo 4:16. Tara po ating pakinggan sa umagang ito at pagbulay-bulayin ang salita ng ating Panginoon. Amen, na ibinigay niya sa atin at ibibigay niya sa atin sa umagang ito. Yes, Lord, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi dito sa Hebreo chapter 4 verse 16, magsilapit nga tayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ulitin ko po ulit. Sabi sa Hebreo chapter 4 verse 16, magsilapit nga tayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Yan. Sinasabi po rito ng ating Panginoon sa kanyang salita na tayo po ay lumapit. Lumapit po tayo sa pagkakatiwala. Sabi ito, magsilapit tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Lalapit po tayo sa luklukan ng biyaya, which is ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Yan, lumapit po tayo sa Kanya ng may buong pagtitiwala sa ating mga puso. Na hindi po tayo dapat mag-aalinlangan sa tuwing tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Hindi po dapat tayo nagda-doubt or nag-aalinlangan sa ating puso. Dapat kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, buong puso tayo magtitiwala sa Kanya. Amen. Upang tayo magsipagtamo ng awa. Yan, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, nagtiwala sa Kanya ng buong puso at hindi nag-aalilangan, magtatamo ka ng awa. Yung awa, yung habag, amen po, yung mercy ng ating, yung awa, yung mercy, yan, ito po ay nanggagaling sa Diyos. Ikaw po ay kahahabagan ng ating Panginoon. Bawat isa sa atin, kung tayo po ay lalapit sa Kanya ng may pagtitiwala. And then makakasumpong tayo ng biyaya. Biyaya na galing sa Diyos. Amen. Upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Si God, ang Panginoong Diyos natin, handa niya tayong tulungan sa anuman pong ating pangangailangan. Kaya kung ikaw man po ay humihingi ng pangangailangan mo, amen, sa tao man yan, masigit humingi ka ng tulong sa Diyos. Huwag kang dumepende sa tao. Huwag kang hihingi lagi ng tulong sa tao na pag wala kang financial, wala kang makain, may sakit ang isa sa family mo, sa tao ka dedepende, sa tao ka lalapit, sa tao yung mindset mo, sa tao yung puso mo na ito yung sister ko, yung brother ko, o yung friend ko, handa ko yan lapitan, nakakahingi ako ng tulong dyan. Kapag walang-wala ako, maaasahan ko yan. Hindi, wag po ganun. Huwag tayong dedepende sa tao. Huwag kang dedepende sa tao. Dumepende ka sa Diyos kasi walang ibang tutulong sa iyo kundi ang Panginoong Hesus. Dahil siya po yung luklukan ng biyaya. Kapag nagtiwala ka sa Lord, lumapit ka sa Kanya ng buong puso, gagamit siya ng tao para ibigay yung tulong na kailangan mo. Kahit na hindi ka man humingi doon sa taong yun ng tulong, ang Lord ang gagawa ng paraan para ipabatid niya, ihatid niya yung tulong niya sa iyo. Gagamit siya ng tao. Amen, para tulungan ka, ibigay kung ano man yung pangailangan mo. Kasi bakit po nakikita ng Diyos yung laman ng isip at puso mo na buong puso kang nagtitiwala sa Kanya at hindi nag-aalilangan at hindi nahihiya sa Panginoon na tumawag lumapit. Kaya ang Panginoon natin, siya yung luklukang biyaya na dapat nating lapitan, asahan, pagkatiwalaan sa buhay natin at hingian natin. Handa siya para ibigay yung pangailangan natin. Amen? So, yung rema natin this morning, this devotion, don't depend the people. Depend on God. Amen? Salamat po. Hanggang dito na lamang po ang ating morning devotion. Jesus loves you and I love you all. Bye!